Pabigat ka lang dito. Ikaw at ang mga bastardo sa sinapupunan mo. Ang mga salitang yun, mas masakit pa sa sampal. Ang huling narinig ni Shera mula sa kanyang kinupkop na kapatid na si Milo. Kasabay nito ang pagbagsak ng isang lumang bag sa maruming semento. Laman ang iilang damit niya. Napayuko si Shera at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi na siya umiyak. Naubos na yata ang kanyang mga luha sa loob ng isang linggong pagluluksa. Hinaplos niya ang kanyang malaking tiyan, ang kambal na bunga ng pagmamahalan nila ni Abel, ang kanyang yumaong asawa. Sila na lang ang natitira sa kanya. Ang alaala ni Abel at ang dalawang buhay sa loob niya. Dahan-dahan siyang tumalikod. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 alaala. Hindi na siya lumingon pa. Wala na siyang babalikan sa bahay na yon. Ang tanging lugar na gusto niyang puntahan ay ang lugar kung saan nahihimlay ang kanyang mundo. Ang bigat ng kanyang dinadala sa sinapupunan ay walang-wala kumpara sa bigat ng kanyang puso habang tinatahak niya ang daan patungo sa sementeryo. Bawat paghinga niya ay tila isang pagsubok. Ang init ng araw ay dumadagdag sa kanyang paghihirap. Ngunit nagpatuloy siya. Kailangan niyang makausap si Abel. Kailangan niyang sabihin dito ang lahat. Nang sa wakas ay natanaw na niya ang puntod. Isang simpleng lapida na may pangalang Abel Ramos. Gumuho ang lahat ng lakas na pinipilit niyang tipunin. Mahal ko, bulong niya habang dahan-dahang hinahaplos ang malamig na marmol. Nandito na ako. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Sinundan pa ito ng isa at isa pa. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako nakabalik. Humihikbi niyang sabi. Pinalayas na nila ako, Abel. Sabi ni Kuya Milo, pabigat lang daw kami ng mga anak mo. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang marahang paggalaw ng isa sa mga sanggol na para bang nakikiramay sa kanyang kalungkutan. Pero huwag kang mag-alala. Pilit niyang nginitian ang pangalan sa lapida. Kaya ko to. Kaya natin to ng mga anak mo. Magiging malakas ako para sa kanila, gaya ng laging mong sinasabi sa akin. Pangako yan. Mahal ko. Umupo siya sa damuhan, hindi alintana ang dumi. Ikinuwento niya kay Abel ang lahat. Ang mga pangarap niya para sa kanilang kambal. Ang mga pangalan na napili nila. Habang tumatagal, unti-unti niyang naramdaman ang paninikip ng kanyang dibdib at ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang pagod, gutom at kalungkutan ay sabay-sabay na bumalot sa kanya. Abel, iyon na lang ang nasabi niya bago unti-unting nagdilim ang lahat. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang katawan, ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, may isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, isang mukha ng lalaki ang bumungad sa kanya. Isang lalaking hindi niya kilala. Matipuno ito, nakasuot ng mamahaling damit, at ang mga mata nito ay matalim, puno ng pagdududa, habang tinititigan siya mula ulo hanggang paa. Sino ka? Malamig na tanong ng lalaki. Kasunod nito, isang babaeng may edad na ngunit bakas pa rin ang kagandahan at pagiging sopistikada ang nagmamadaling lumapit. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Luka, dahan-dahan lang. Saway ng babae sa lalaki. Miss, okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Sinubukan ni Shera na bumangon, ngunit nanghihina pa rin siya. Pasensya na po. Nahilo lang po ako. Itinuon ng babae ang kanyang tingin sa puntod na nasa tabi nila, at doon, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, at isang pangalan ang namutawi sa kanyang mga labi na tila isang panalangin. Abel? Anak ko. Gulat na napatingin si Shera sa babae. Si Luka naman ay natigilan. Ang malamig niyang ekspresyon ay napalitan ng pagkabigla. Dahan-dahang lumuhod ang babae sa harap ng lapida. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang hinahaplos,
Ang pangalang Abel Ramos. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sino ka? Bakit ka nasa puntod ng kapatid ko? Muling tanong ni Luca. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahid na ng pagkalito ang kanyang boses. Bago pa man makasagot si Shera, ang babae, ang ina ni Abel, ay lumingon sa kanya. Tinitigan siya nito mula sa kanyang mukha, sa kanyang damit na panluksa, hanggang sa kanyang malaking sinapupunan. Isang pag-unawa ang biglang sumilay sa mga mata ng ginang, isang halo ng sakit, pagsisisi, at biglaang pag-asa. Ikaw, bulong nito. Ikaw ba si Shera? Tumangulang si Shera, hindi makapagsalita. Muling bumuhos ang luha ng ginang. Dahan-dahan itong tumayo at lumapit sa kanya. Inabot nito ang kanyang mga kamay at sa gitna ng sementeryo, sa ilalim ng sikat ng araw, niyakap siya nito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng sakit at pangungulila. Patawarin mo ako, iha. Umiiyak na, sabi ni Cecilia Fortunato. Patawarin mo ako kung wala ako sa tabi ng anak ko. Patawarin mo ako sa lahat ng paghihirap na dinanas ninyo. Humiwalay ito sa pagkakayakap at hinawakan ang kanyang mukha. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sa kanyang tiyan, isang namangiti ang sumilay sa mga labi nito sa kabila ng mga luha. Ang mga apo ko, sabi nito na may bagong pag-asa sa boses. Ang huling alaala ni Abel, ang pag-asa ng mga Fortunato. Si Shera ay tulala pa rin, hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Ang ina ni Abel ay nasa harapan niya, at ang kapatid nito, hinawakan ni Cecilia ng mahigpit ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng determinasyon. Umuwi ka na sa amin, iha. Halika na sa tahanan ng mga Fortunato. Hindi makapaniwala si Luca habang minamaneho niya ang mamahaling sasakyan pabalik sa Villa Fortunato. Sa passenger seat, ang kanyang inang si Cecilia ay hindi bumibitaw sa kamay ng babaeng ngayon lang nila nakilala, si Shera. Mula sa rearview mirror, pinagmasdan niya ang babae. Magulo ang buhok nito, luma ang damit na suot, at baka sa mukha ang matinding pagod at kalungkutan. Pero ang pinaka napansin niya ay ang malaking tiyan nito, ang mga pamangkin niya, ang dugo at laman ng yumaon niyang kapatid. Hindi niya matanggap. Pagkatapos ng maraming taon, sa sementeryo lang pala nila muling makikita si Abel. At ngayon, may kasama pa silang isang estranghero na nagsasabing asawa ito ng kapatid niya. Para sa kanya, masyadong malinis ang pagkakataon. Isang buntis na babae na biglang susulpot sa puntod sa eksaktong araw na bibisita sila. Imposible. Isa itong plano. Pagpasok nila sa dambuhalang gate ng Villa Fortunato, inasahan ni Luca na makikita ang pagkamangha sa mukha ni Shera. Ang malawak na hardin, ang fountain sa gitna, ang mansyon na tila palasyo. Ngunit wala. Ang nakita niya sa mga mata nito ay pagod at tila kawalan ng pakialam. Mas lalo siyang nagduda. Nagpapanggap ba itong sanay sa karangyaan? May, pakihanda ang guest room sa tabi ng kwarto ko. Utos ni Cecilia sa kanilang kasambahay pagpasok nila. At maghanda ka ng masustansyang pagkain para kay Shera. Opo, Ma'am Cecilia, magalang na sagot ng kasambahay. Habang inaasikaso ni Cecilia si Shera, tumalikod si Luca at humanap ng pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagtago sa library. Isang numero lang ang tinawagan niya. Rico. Panimula niya nang sagutin ang tawag. May ipapatrabaho ako sa'yo. Yes, Sir Luca. Ano po yon? Sagot ng nasa kabilang linya, isang private investigator na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang Shera Di Masalang. Lahat ng detalye, Rico, pamilya, pinagkakautangan, lahat. Kailangan ko ng resulta sa lalong madaling panahon. Masusunod po, sir. Pagbaba niya ng tawag, isang malamig na ekspresyon ang bumalik sa kanyang mukha. Kung may itinatago ang babaeng ito, malalaman niya. Hindi niya hahayaang maloko nito ang kanyang ina. Sa hapagkainan,
Ang tensyon ay halos hinihiwa sa kutsilyo. Si Cecilia ay panay ang asikaso kay Shera, habang si Luca ay tahimik lang na nagmamasid. Ang mga matay tila sinusuri ang bawat galaw ng dalaga. Kumusta naman ang naging buhay ninyo? Kasama si Abel, basag ni Luca sa katahimikan. Ang tono niya ay tila nagtatanong lang, ngunit may nakatagong pangiinsulto. Mahirap sigurong mag-alaga ng may sakit. Nakita niya ang bahagyang pag-igting ng mga balikat ni Shera. Ginawa ko po ang lahat para sa kanya. Mahinang sagot nito. Hindi tumitingin sa kanya. Dahil mahal ko po siya. Luca! Saway ni Cecilia. Ang boses ay may halong galit. Iginugol niya ang kanyang kabataan para sa kapatid mo. Magpakita ka ng respeto. Nagtatanong lang naman ako, ma. Katwiran niya. Hindi inaalis ang tingin kay Shera. Gusto ko lang malaman kung paano niya naitaguyod ang sarili niya. Lalo na't may sakit si Abel. Malaki ang gastusin sa ospital. Hindi na nakasagot si Shera. Yumuko na lamang ito at tahimik na ipinagpatuloy ang pagkain. Para kay Luca, isa itong senyales ng pagkakasala. Pagtapos ng hapunan, dumiretso si Shera sa kanyang silid para magpahinga. Si Cecilia naman ay kinausap si Luca sa sala. Hindi ko gusto ang inaasal mo, Luca. Bigyan mo ng pagkakataon si Shera. Nakikita ko sa mga mata niya, mabuti siyang tao. At dinadala niya ang mga apo ko. Ma, yun na nga ang point ko. Masyadong perpekto ang lahat. Hindi kayo nagtataka? Ang tanging iniisip ko ngayon ay ang kapakanan niya at ng mga sanggol sa sinapupunan niya. Ang dugo ni Abel. Walang nagawa si Luca, kundi ang tumahimik. Hinalikan niya sa noo ang kanyang ina bago umakyat sa kanyang kwarto. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Lumabas siya ng kanyang silid para kumuha ng tubig. Habang naglalakad sa pasilyo, napadaan siya sa kwarto ni Shera. Bahagyang bukas ang pinto. Narinig niya ang isang mahinang boses sa loob. Mga anak! Bulong ni Shera. Nandito na tayo sa bahay ng lola ninyo. Ang bait niya, di ba? Sayang, hindi na niya nakilala ang papa ninyo. Pero alam niyo, si Papa Abel ninyo. Sobrang bait nun. Sobrang tapang. Kahit nahihirapan na siya, lagi siyang nakangiti para sa akin. Miss na miss ko na siya. Napatigil si Luca. Nakinig siya mula sa labas. Narinig niya ang bawat salita, ang bawat hikbi na pinipigilan ni Shera habang kinakausap ang mga anak sa kanyang tiyan. Walang pagpapanggap, walang kasinungalingan, tanging puro at dalisay na pagmamahal at pangungulila para sa kanyang kapatid. Isang komplikadong emosyon ang gumuhit sa kanyang puso. Inis, pagkalito, at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Akmang tatalikod na sana siya nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Mabilis niya itong kinuha at sinagot. Si Rico. Sir, may paunang impormasyon na po ako. Ano yon? Mahinang tanong ni Luca. Lumalayo sa pinto. Sir, may kakaiba sa pamilyang tinuluyan ni Miss Di Masalang, ang kinupkop na kapatid, si Milo Di Masalang. Mukhang baon sila sa utang. Ilang araw na ang lumipas sa Villa Fortunato at kahit paano'y nagsisimulang masanay si Shera sa karangyaan na hindi niya kailanman naranasan. Ang malambot na kama, ang masasarap na pagkain, ang kabaitan ni Cecilia. Ngunit sa bawat gabing lumilipas, ang anino ng pagdududa sa mga mata ni Luca ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang nanalasa sa labas. Ang hangin ay humahagupit sa mga bintana at ang kulog ay yumanig sa buong mansyon. Nagpaalam si Cecilia na may pupuntahan lang itong mahalagang meeting at hindi magtatagal. Naiwan silang dalawa ni Luca sa bahay kasama ang mga kasambahay. Habang nakahiga sa kanyang silid, hinahaplos ni Shera ang kanyang tiyan at kinakausap ang kanyang mga anak. Narinig niyo ba yon, mga babies? Ang lakas ng ulan. Huwag kayong matakot, ha?
nandito lang si Mama. Bigla, isang matinding kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang puson. Napahawak siya dito, napapikit sa sakit. Sandali lang itong tumagal at pagkatapos ay nawala. Marahil ay isa lamang ito sa mga pananakit na normal sa isang buntis. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bumalik ito, mas malakas at mas matagal. Sinubukan niyang huminga ng malalim, ngunit ang sakit ay tila isang aalon na pabalik-balik. At sa bawat pagbalik nito ay lalo siyang nilulunod. Nagsimula siyang manginig sa takot. Masyado pang maaga, hindi pa ito ang tamang panahon. Abel, wala sa sariling bulong niya. Hinahanap ang kalinga ng asawa sa gitna ng sakit. Abel, tulungan mo ako. Ang sakit ay naging hindi na niya makayanan. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang sigaw na puno ng sakit at takot. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isa pang mas matinding kirot ang pumilipit sa kanyang katawan at napasigaw siyang muli. Plak! Ang pinto ng kanyang silid ay bumukas ng malakas. Bumungad sa kanya si Luca, ang mukha na laging malamig at walang emosyon ay ngayoy puno ng hindi maipintang pagkataranta. Anong nangyayari? Sigaw nito. Mamanganganak na yata ako. Humihingal na sagot ni Shera. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Sa isang iglap nawala ang lahat ng pagdududa at pagkainis sa mukha ni Luca. Ang nakita ni Shera ay purong pag-aalala. Mabilis siyang nilapitan nito at maingat, ngunit mabilis na binuhat. Manang, ihanda niyo ang sasakyan. Dadalhin ko siya sa ospital. Narinig niyang sigaw ni Luca habang dinadala siya palabas ng silid. Ang biyahe papuntang ospital ay tila isang panaginip. Ang malakas na buhos ng ulan sa labas, ang mga kidlat na gumuguhit sa madilim na langit, ang tunog ng humaharurot na sasakyan. Pero ang tanging nararamdaman ni Shera ay ang sakit at ang mainit na kamay ni Luca na mahigpit na nakahawak sa kanya. Huminga ka ng malalim, Shera. Malapit na tayo. Paulit-ulit na sabi ni Luca. Ang boses niya ay pilit na pinapakalma kahit bakas dito ang tensyon. Just hold on. Pagdating sa emergency room, mabilis silang inasikaso. Isinampa siya sa isang stretcher at mabilis na dinala sa loob. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, hindi binitiwan ni Luca ang kanyang kamay. Isang doktor ang sumalubong sa kanila. Ma'am, premature labor po ito. Medyo komplikado. Ang isang sanggol ay nasa breech position. We need to perform an emergency cesarean section. Gumuho ang mundo ni Shera. Operasyon. Takot na takot siya. Tumingin ang doktor kay Luca. We need consent from the immediate family. Nasaan po ang asawa niya? Naramdaman ni Shera ang paghigpit ng hawak ni Luca sa kanyang kamay. Bago pa siya mawalan ng malay, narinig niya ang matatag at hindi nag-aalinlangang boses nito. Ako ang kapatid ng asawa niya, sabi ni Luca sa doktor. Gawin ninyo ang lahat para mailigtas sila. Lahat. Pagkatapos noon, nilamon na siya ng kadiliman. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Ang tanging nakikita niya ay isang puting kisame. Ang bagyo ay tapos na. Ang sakit ay nawala, napalitan ng isang mapurol na kirot sa kanyang tiyan at isang pakiramdam ng kawalan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Wala na. Wala na ang bigat. Ang mga anak ko. Iyon ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang boses niya ay mahina at paos. Isang anino ang gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Lumingon siya at nakita si Luca, nakaupo sa isang silya, mukhang pagod at puyat. Pagkakita nitong gising na siya, marahan itong tumayo. Sa mga braso nito, mayroon siyang buhat-buhat na isang maliit na kumpol ng lampin. Maingat itong lumapit sa kanya. They are beautiful, Shera, sabi ni Luca, at sa unang pagkakataon, narinig niya ang isang kakaibang lambing sa boses nito. Isang boses na pagod, ngunit puno ng ginhawa. Kamukhang kamukha sila ni Abel. 2 taon. 2 taon na ang lumipas mula ng gabing isinilang ang kambal.
Para kay Luca, ang 2 taon na yon ay sabay na mabilis at mabagal. Mabilis dahil sa ingay at sigla na idinulot ng 2 munting bata sa malaking mansyon. Mabagal dahil sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nahuhulog sa isang sitwasyon na alam niyang imposible. Papa Luca, tingnan mo po. Napangiti si Luca nang marinig ang sigaw ni Arkin mula sa hardin. Binitawan nito ang kamay ng kanyang yaya at buong pagmamalaking humakbang ng 3 sunod-sunod na beses bago muling natumba sa malambot na damuhan. Tumawa lang ang bata, hindi ininda ang pagbagsak. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno, nakaupo si Shera habang karga-karga si Ayla na abala sa paglalaro sa kanyang buhok. Mula sa kinatatayuan niya sa may terrace, kitang-kita ni Luca ang nangiti sa mga labi ni Shera. Isang ngiti na sa loob ng 2 taon ay naging liwanag ng kanyang bawat umaga. Sa simula, ang lahat ay tungkulin lamang, tungkulin na alagaan ang naiwang pamilya ng kanyang kapatid. Ngunit habang tumatagal, ang tungkulin ay unti-unting naging isang bagay na mas malalim. Nasaksihan niya kung paano itinaguyod ni Shera ang mga anak nito ng may dignidad. Ilang beses niyang sinubukang bigyan ito ng sariling bank account, ng credit card, ngunit magalang itong tumatanggi. Sapat na po ang tirahan at pagkain na binibigay ninyo, Sir Luca. Laging sagot nito. Ayokong abusuhin ang kabaitan ninyo. Ang salitang sir ay tila isang pader na laging inilalagay ni Shera sa pagitan nila. Isang gabi, biglang nilagnat ng mataas si Ayla. Hindi mapatahan ni Shera ang pag-iyak ng bata. Nagising si Luca sa ingay at nakita niya ang takot sa mga mata ni Shera. Walang tanong-tanong, binuhat niya ang nanginginig na bata at isinakay sila sa kotse. Sa ospital, siya ang tumakbo, siya ang sumigaw para tawagin ang mga nurse. Habang nasa emergency room, magkatabi sila ni Shera na nakatayo sa labas, parehong hindi mapakali. Nakita niya kung paano nito kagatin ang labi para pigilan ang pag-iyak. Hindi niya napigilan ang sarili. Hinawakan niya ang balikat nito. Magiging okay siya, Shera. She's a strong girl. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita niya ang pasasalamat. Sa sandaling iyon, hindi siya si Luca Fortunato, ang CEO. Siya lang si Luca, isang lalaking natatakot para sa isang batang itinuturing na niyang anak. Kinabukasan, habang pinapanood nila ang mahimbing ng natutulog na si Ayla, ngumiti ang kanyang ina na si Cecilia. Nakikita ko kung paano mo sila tinitingnan, Luca. Sabi nito sa kanya, huwag mong lokohin ang sarili mo, anak. Alam niyang hindi na niya kayang magpanggap. Isang gabi, muling bumuhos ang malakas na ulan, katulad ng gabing isinilang ang kambal. Natagpuan niya si Shera sa may terrace, nakatingin sa kawalan, yakap-yakap ang sarili. Hindi ka ba nilalamig? Tanong niya. Nagulat ito. Okay lang po, sir. May iniisip lang. Lumapit siya at tumabi dito. Ang tunog lang ng ulan ang naririnig sa pagitan nila. Hindi na niya kaya. Ang bigat sa dibdib niya ay kailangan ng pakawalan. Shera, panimula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. May gusto akong sabihin sa'yo. Lumingon ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Sa loob ng 2 taon, nakita ko kung paano ka maging isang ina. Nakita ko ang lakas mo, ang kabutihan mo. At sa loob ng 2 taon, huminga siya ng malalim. Hindi ko na malayan, nahulog na pala ako sa'yo. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Shera. Ang pagtataka ay napalitan ng kalungkutan. Mahal kita, Shera. Mahal ko kayo ng mga anak mo. Yumuko si Shera. Ang mga balikat nito ay bahagyang nanginig. Nang muli itong mag-angat ng tingin, may mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pasensya na, Luca. Bulong nito. Ang boses ay basag. Pero ang puso ko, kay Abel pa rin. Bawat salita ay tila isang punyal na tumusok sa kanyang puso. Tumango siya, pilit nang ngumiti. Ano nga ba ang inaasahan niya?
Naiintindihan ko, sabi niya, kahit ang totoo ay hindi. Isang linggo ang lumipas na tila may yelo sa pagitan nila. Ang dating magaan na kulitan ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Sa hapunan, kasama ang kanyang ina, binasag niya ang katahimikan. "Ma," sabi niya, tinitingnan ang kanyang plato. "May project ang company sa Amerika. 2 years, tinanggap ko na." Nabitawan ni Cecilia ang kanyang kubyertos. Si Shera naman ay natigilan sa pagsubo. Nakita ni Luca ang paglaki ng mga mata nito, isang ekspresyon ng hindi makapaniwala. Isang ekspresyon na may bahid ng pagkalungkot. At sa sandaling iyon, alam niyang tama ang kanyang desisyon. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang takasan ang sakit ng pagmamahal sa babaeng hinding-hindi magiging kanya. Ang 2 taon na pag-alis ni Luca ay napuno ng katahimikan. Para kay Shera, ito ay isang katahimikan na parehong mapayapa at malungkot. Mapayapa dahil walang mga matang mapanuri, walang tensyon sa hangin. Malungkot dahil sa ayaw niyang aminin na sanay na siyang may isang Luca na laging nandyan. Ang kambal, sina Ayla at Arkin, ay 4 na taong gulang na. Sila ang naging buong mundo niya. Ang mga halakhak nila, ang musika sa mansyon. At sa tuwing tatanungin nila kung nasaan si Papa Luca, isang kirot ang laging kumakagat sa kanyang puso. "Nasa work si Papa Luca," ang laging sagot niya. Pero babalik din siya. At dumating na nga ang araw ng kanyang pagbabalik. Nasa hardin sila at naglalaro ng may isang itim at makintab na kotse ang pumasok sa gate. Bumaba mula rito ang isang driver at magalang na binuksan ang pinto sa likod. Unang bumaba si Luca, mas lalo itong tumipuno. Ang aura nito ay mas naging seryoso at makapangyarihan. Suot ang isang itim na business suit. Ngunit ang tandang ngiti nito ay pareho pa rin nang makita ang kambal. "Ayla! Arkin!" "Papa Luca!" Sabay na sigaw ng 2 bata at patakbong sumalubong sa kanya. Agad silang binuhat ni Luca, isa sa bawat braso, at niyakap ng mahigpit. Napangiti si Shera habang pinapanood ang tagpo. Na-miss niya ito. Na-miss niya ang makitang masaya ang mga anak niya kasama si Luca. Ngunit ang namang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho nang may isa pang bumaba mula sa kotse. Isang babae. Matangkad ito, balingkinita ng katawan at nakasuot ng isang eleganteng pulang damit. Ang mahaba at itim nitong buhok ay kumikinang sa ilalim ng araw. Ang mukha nito ay perpekto na tila iginuhit. Lumapit ito kay Luca at buong lambing na kumapit sa braso niya. "Sila na ba ang mga pamangkin mo, Hon?" "They're adorable," sabi ng babae. Ang boses ay matamis ngunit para kay Shera, may kung anong lamig itong dala. Bumaba ang tingin ni Luca kay Shera. "Shera, I'd like you to meet Ellie. Ellie Madrigal, my fiancé." Ang salitang fiancé ay tumama kay Shera na parang sampal. Naramdaman niya ang biglaang panlalamig ng kanyang mga kamay. Pilit siyang ngumiti. "Welcome home, Luca. At congratulations sa inyo." Sa hapagkainan, ang dating tahimik na mansyon ay napuno ng boses ni Ellie. Siya ang sentro ng atensyon. Ikinukwento niya ang buhay nila ni Luca sa Amerika, ang mga lugar na pinuntahan nila, ang mga tagumpay ng kumpanya. Si Cecilia ay pilit na ngumingiti, habang si Luca naman ay tila masaya sa tabi ng kanyang mapapangasawa. "Nagdala ako ng mga regalo para sa kambal," masayang sabi ni Ellie at iniabot ang 2 malaking kahon. Laman nito ang mga mamahaling laruan. "Thank you po, Tita Ellie," magalang na sabi ni Ayla. Ngunit pagkatapos noon, binitawan lang nila ang laruan at mas piniling umupo sa kandungan ni Shera. "Naku, kawawa naman si Shera," biglang sabi ni Ellie. Ang tono ay puno ng pekeng awa habang tinitingnan siya. Dalaga pa, pero kailangan ng mag-alaga ng 2 anak. "Siguradong malungkot ang buhay mo, ano?"
Buti na lang nandyan si Luca para tulungan ka. Naramdaman ni Shera ang pamumula ng kanyang pisngi. Ang mga salita ay tila isang insulto na binalot sa kunwaring pag-aalala. Masaya po ako sa mga anak ko. Iyon na lang ang naisagot niya. Ang tensyon ay lalong tumindi nang sa kalagitnaan ng pagkain. Tumakbo si Arkin palapit kay Luca na noon ay katatayo lang para kumuha ng tubig. Niyakap ng bata ang binti nito. Papa Luca, welcome home! Masayang sigaw ng bata. Inuulit ang mga salitang kanina pa gustong sabihin, natigilan ng lahat. Si Luca ay napangiti at ginulo ang buhok ng bata. Ngunit si Shera ay napatingin kay Ellie. Ang matamis na ngiti sa mukha ni Ellie ay naglaho. Napalitan ito ng isang madilim na anino na mabilis ding nawala. Muli itong ngumiti, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting nagyayelo, isang babala na walang salita. Sa sandaling iyon, alam ni Shera na ang pagbabalik ni Luca ay hindi lang pagbabalik ng isang kaibigan. Ito rin ang simula ng isang bagong bagyo na paparating sa kanilang buhay. Matalas ang pakiramdam ni Cecilia Fortunato. Ito ang kakayahang nagtaguyod sa kanya bilang matriarka ng isang makapangyarihang pamilya. At sa unang araw pa lang na tumapak si Ellie Madrigal sa Villa Fortunato, alam niyang may mali. Hindi ito tungkol sa karangyaan ng dalaga o sa perpektong mukha nito. Ito ay tungkol sa paraan ng pagtingin nito kay Shera, isang tingin na puno ng tinatagong paghamak. Ito ay tungkol sa mga ngiti nitong hindi umaabot sa mata. Hindi ko gusto ang babaeng yan para sa'yo, Luca, sabi ni Cecilia isang gabi habang nagkakape sila sa library. Ma, please. Ellie is a wonderful woman. Mabait siya, sagot ni Luca, halatang naiirita. Bigyan niyo lang siya ng pagkakataon. Ang kabaitan ay nararamdaman, hindi ipinapakita, at wala akong maramdamang kabutihan sa kanya. Dahil sa pag-aalala, sinimulan ni Cecilia na gumawa ng sarili niyang pagsisiyasat. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon. At isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas, Madrigal. Isang pamilya na matagal ng katunggali ng mga Fortunato sa negosyo. Isang pamilyang kilala sa maruming paraan ng paglalaro. Isang hapon, habang naglalakad sa pasilyo, narinig ni Cecilia ang boses ni Ellie mula sa loob ng silid nito. Tila may kausap ito sa telepono at ang boses nito ay hindi na matamis, kundi matigas at puno ng utos. Dad, I'm handling it. The old woman is suspicious, but she's harmless. Ang kailangan ko lang ay makuha ang tiwala ni Luca. Once we're married, everything the Fortunatos own will eventually be ours. Nanlamig si Cecilia. Ang kanyang mga hinala ay totoo. Hindi doon nagtapos ang lahat. Kinabukasan, habang nasa kusina, hindi sinasadyang natapon ni Ellie ang isang tasang bagong timplang kape sa kamay ni Shera. Oh my God! I'm so sorry, Shera! Paumanhin ni Ellie. Ngunit ang mga mata nito ay nang-iinsulto. Napasigaw sa sakit si Shera habang namumula ang kanyang balat. Agad na dinaluhan ni Cecilia at ng mga kasambahay si Shera habang si Ellie ay nakatayo lang na tila walang nangyari. Puno ng galit, hinarap ni Cecilia si Luca sa kanyang opisina sa loob ng mansyon. Hindi simpleng babae si Ellie. May kinalaman ang pamilya niya sa pag-alis ni Abel noon. Sigaw niya, hindi na napigilan ng emosyon. Ma, ano ba yung sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Luca. Matagal ng issue yan. It was Abel's decision to leave. Walang kinalaman ang mga Madrigal doon. Nagkakamali ka, anak. Binulag ka ng pag-ibig. Gising. Ngunit hindi nakinig si Luca. Para sa kanya, ang kanyang ina ay gumagawa lang ng mga kwento dahil mas gusto nito si Shera para sa kanya. Dahil sa pagkadismaya, hinalungkat ni Cecilia ang mga lumang gamit, umaasang may makikitang kahit anong makakapagpatunay sa kanyang hinala.
At sa isang lumang baul sa bodega, sa ilalim ng mga lumang litrato, nakita niya ang isang kahon ng mga sulat mula kay Abel. Binuklat niya ang mga ito, nanginginig ang mga kamay. At sa isa sa mga huling sulat na ipinadala ni Abel, bago ito tuluyang lumayo, nabasa niya ang isang pangungusap na nagpatigil sa kanyang paghinga. "Mama, I'm sorry. I heard what you said to Mr. Madrigal. Nagagamitin mo lang ako para sa merger. Hindi ko kayang maging isang laruan lang sa negosyo ninyo. Mas gugustuhin ko pang mamuhay ng simple kasama ang babaeng mahal ko." Mr. Madrigal, ang ama ni Ellie. Biglang nagliwanag ang lahat. Isang kasinungalingan. Gumawa ng kwento ang mga Madrigal para paglayuin sila ng kanyang anak. At ngayon, ang anak ng taong yon ay malapit ng maging asawa ng isa pa niyang anak. Hindi ito pwede. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan ang isang matalik na kaibigang abogado. "Miguel," sabi niya, ang boses ay apurado at puno ng determinasyon. "Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa Madrigal family. Ngayon din." Hawak ang mga ebidensyang natuklasan niya at ang impormasyong nakuha mula sa kanyang abogado. Alam ni Cecilia na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Hindi niya hahayaang masira ang isa pa niyang anak dahil sa kasakiman ng mga Madrigal. Tinext niya si Ellie. "Magkita tayo. Sa cafe malapit sa opisina ninyo. 5 p.m. Don't be late. Alam ko na ang lahat." Nang hapon na yon, sa isang tahimik na sulok ng isang eleganteng cafe, nagharap ang dalawang babae. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat sa tensyon. "Ano ang gusto mong pag-usapan, tita?" Nakangiting tanong ni Ellie, ngunit ang nangiti ay peke. Inilapag ni Cecilia sa mesa ang isang folder. Sa loob nito ay ang kopya ng sulat ni Abel at ang mga dokumento tungkol sa mga Madrigal. "Huwag mo na akong tawaging tita," malamig na sabi ni Cecilia. "Alam ko na ang lahat, Ellie. Ang ginawa ng ama mo kay Abel noon at ang plano ninyo ngayon kay Luca." Nawala ang nangiti sa mukha ni Ellie. Napalitan ito ng isang mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. "Matandang hukluban, masyado kang pakialamera. Tigilan mo na to. Kung hindi, sisiguraduhin kong malalaman ni Luca ang lahat ng baho ng pamilya mo." Itinuro ni Cecilia ang folder. "Alam ko na ang lahat. Bukas malalaman din ni Luca." Tumayo si Cecilia, iniwan ang folder sa mesa. "Inaasahan kong sa pag-uwi ko, nakaempake ka na at nakaalis sa pamamahay ko." Habang naglalakad si Cecilia palabas ng cafe, naramdaman niya ang matatalim na tingin ni Ellie sa kanyang likuran. Puno ng galit, puno ng pagbabanta. Ngunit hindi siya natakot. Para sa kanyang anak, gagawin niya ang lahat. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagsimulang magmaneho pa uwi. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa wakas, matatatapos na rin ito. Maililigtas niya si Luca. Sa kabilang dako, naiwan si Ellie sa cafe, nanginginig sa galit. Hindi pwede. Hindi pwedeng masira ang lahat ng pinaghirapan niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. "Gawin mo na ngayon. Siguraduhin mong magmumukha itong aksidente." Habang nasa daan si Cecilia, bigla siyang nakaramdam ng kaba. May isang itim na van na kanina pa tila sumusunod sa kanya. Pinilit niyang iwaglit ito sa isip. Guni-guni niya lang siguro. Nang papaliko na siya sa isang kurbada, bigla siyang binuntutan ng van at sinimulang gitgitin. Kinabahan siya. Sinubukan niyang bilisan ang takbo, ngunit patuloy siya nitong sinusundan. Sa isang desperadong kilos, tinapakan niya ang preno para makaiwas sa kasalubong na truck. Ngunit walang nangyari. Muli niyang inapakan ito, buong lakas, ngunit diretso pa rin ang takbo ng sasakyan. Doon niya napagtanto, ang preno. Hindi ito gumagana. Ang huling nakita niya ay ang nakakasilaw na ilaw ng truck. Ang huling naisip niya ay ang mukha ng kanyang mga anak, si Luca at si Abo. At ang mukha ng kanyang mga apo. Tumunog ang telepono sa loob ng Villa Fortunato. Si Luca ang sumagot. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at opisyal.
Ang mga salitang binitawan nito ay tila isang martilyong dumurog sa kanyang mundo. Mr. Fortunato, your mother, Cecilia Fortunato, she was in an accident. I'm sorry but she didn't make it. Bagsak ang mga balikat na napaupo si Lucas sa sahig. Ang telepono ay bumagsak mula sa kanyang kamay. Isang sigaw na puno ng sakit at hindi paniniwala ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Sa ospital, ang lahat ay isang malaking bangungot. Si Ellie ay agad na dumating. Umiiyak at yumayakap sa kanya. Gumanap bilang isang perpektong kasintahang nag-aalala. Sana ako na lang ang kasama niya. Humihikbing sabi ni Ellie. Sinubukan ko siyang pigilan umalis. May mahalaga daw siyang aasikasuhin. Si Shera at ang kambal ay dumating din. Ang mukha ni Shera ay basang-basa sa luha. Ang nag-iisang taong tunay na tumanggap at nag-aruga sa kanya ay wala na. Nang makita ni Lucas si Shera, isang irasyonal na galit ang kanyang naramdaman. Ang sakit ay naghahanap ng masisisi. Mahal na mahal ka ni Mama. Umiiyak na, sabi ni Shera. Umalis ka. Malamig na sabi ni Luca, hindi makatingin sa kanya. Umalis kayo. Nagulat si Shera. Luca? Metoy matroy. Bayo ko hailang chua. Ba ay lunglo lang ko hung kabantan min. Sigaw niya, ang bawat salita ay puno ng lason. Niyakap ni Ellie si Luca na para bang pinoprotektahan ito mula kay Shera. Umatras si Shera, yakap ang kambal na umiiyak na rin. Tila nasasaktan sa nakikitang pait. Pakiramdam niya, nawalan siya hindi lang ng isang ina, kundi ng buong pamilya. Habang nagahari ang kaguluhan at sakit, isang pulis ang lumapit kay Luca. Mr. Fortunato, this wasn't an ordinary accident. Preno ng sasakyan ng mami ninyo ay sinadya pong sirain. Ang mga araw pagkatapos ng libing ni Cecilia ay nababalot ng isang mabigat at malamig na ulap sa loob ng Villa Fortunato. Si Luca ay tila isang multo na naglalakad sa mga pasilyo. Ang mukha ay laging madilim at walang buhay. Si Ellie naman ay hindi umaalis sa kanyang tabi, isang anino na laging bumubulong ng mga salitang pampalubag loob. Si Shera at ang kambal ay nanatili sa kanilang mga silid. Ang masasayang halakhak ay napalitan ng mga pabulong na tanong. Bakit po galit si Papa Luca, Mama? Bakit po umiiyak si Lola Selly sa langit? Tanong ni Ayla isang gabi. Walang maisagot si Shera, kundi ang yakapin na lang ang kanyang mga anak. Pakiramdam niya ay kailangan na nilang umalis. Ngunit sa tuwing naiisip niya iyon, naaalala niya ang huling habilin ni Cecilia sa kanya. Huwag mong iiwan si Luca, iha. Kailangan ka niya, kahit hindi niya pa alam. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga gamit sa naiwang opisina ni Cecilia, napansin ni Shera ang isang maliit na silver object sa ilalim ng mesa. Isang maliit na voice recorder. Naalala niya, ito ang laging daladala ni Cecilia. Para hindi ko makalimutan ang mga importanteng bagay. Biro nito dati. Dala ng kuryosidad, pinindot niya ang play button. Ang unang mga recordings ay mga paalala lang, mga numero ng telepono. Ngunit nang marating niya ang huling file, ang huling recording na ginawa nito bago ang aksidente, nanlamig ang kanyang buong katawan. Narinig niya ang boses ni Cecilia, matatag at puno ng awtoridad. Alam ko na ang lahat, Ellie. At pagkatapos, ang boses ni Ellie, hindi na matamis, kundi puno ng lason at galit. Matandang hukluban, masyado kang pakialamera. Nanginginig ang mga kamay ni Shera habang pinapakinggan niya ang buong pag-uusap. Ang pagbabanta, ang katotohanan. Natapos ang recording sa mahinang tunog ng pagsara ng pinto. Napatakip siya sa kanyang bibig. Pinipigilan ang isang sigaw. Hindi aksidente. Pagpatay. Kailangan itong malaman ni Luca. Dala-dala ang voice recorder, patakbo niyang pinuntahan ang opisina ni Luca sa bahay. Naabutan niya itong nakaupo, nakatingin sa kawalan. Si Ellie ay nasa tabi nito, hinahaplos ang kanyang likod.
Luca, sabi ni Shera, ang boses ay nanginginig. Kailangan mong pakinggan to. Ano na naman to, Shera? Iritableng tanong ni Ellie. Hindi mo ba nakikitang nagluluksa pa kami? Tumahimik ka! Sigaw ni Shera, isang tapang na hindi niya alam na taglay niya ang lumabas. Napatingin sa kanya sina Luca at Ellie, parehong nagulat. Pakinggan mo to, Luca, para kay Tita Cecilia. Inilapit niya ang recorder at pinindot ang play. Sa unang mga salita pa lang, nagbago ang anyo ng mukha ni Ellie. Mula sa pag-aalala, ito'y naging purong takot. Sinubukan niyang agawin ang recorder, ngunit mabilis na nahawakan ni Luca ang kanyang braso. Huwag, mariing sabi ni Luca. Ang mga mata ay nakatutok sa recorder, nakikinig sa bawat salita, sa bawat pagbabago ng tono. Nang marinig niya ang pag-amin tungkol sa kasinungalingan kay Abel at ang banta sa kanyang ina, ang mukha ni Luca ay unti-unting napuno ng sakit. Pagkatapos ay nang hindi maipaliwanag na galit. Tila isang bulkan na sumabog sa loob niya. Ang lahat ng sakit na naramdaman niya ay nagkaroon ng isang pangalan, isang mukha. Ang mukha ni Ellie. Kung hindi mapapa sa akin si Luca, narinig nila sa recording ang boses ni Ellie, puno ng puot. Sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa kanya. Kasabay ng pagtatapos ng recording ay ang pagdating ng mga pulis. Sa likod nila ay ang private investigator ni Luca na si Rico. May hawak na sarili nitong folder ng ebidensya. Ellie Madrigal, sabi ng hepe ng pulisya, inaaresto ka namin sa salang pagpaplano ng pagpatay kay Cecilia Fortunato. Hindi. Hindi totoo yan, kasinungalingan. Sigaw ni Ellie, nagpupumiglas. Tumingin siya kay Luca, ang mga mata ay puno ng desperasyon. Luca, mahal, maniwala ka sa akin. Pinlano niya yan, frame up to. Ngunit ang nakita lang niya sa mga mata ni Luca ay isang malamig na galit. Kasalanan ninyong lahat, sigaw ni Ellie habang kinakaladkad ng mga pulis. Napatingin siya kay Shera. Lalo ka na, babaeng hampas lupa, mangkukulam ka. Hinawakan ni Luca ang kamay ng pulis. Tumingin siya sa mga mata ni Ellie at sa isang boses na mas malamig pa sa yelo, sinabi niya ang mga huling salita. Mabulok ka sa kulungan. Nang mailabas na si Ellie, ang opisina ay biglang napuno ng nakabibinging katahimikan. Ang bigat ng katotohanan ay tila dumagan sa kanilang lahat. Dahan-dahan, lumingon si Luca kay Shera. Ang galit sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang sakit na hindi kayang ilarawan. Ang mga tuhod niya ay nanghina at dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig sa harap ni Shera. Ang malakas at aroganteng si Luca Fortunato ay umiyak na parang isang bata. Patawarin mo ako, Shera, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako sa lahat. Ilang buwan ang lumipas. Ang kaso laban kay Ellie Madrigal ay mabilis na umusad. Sa tulong ng recording at ng mga testimonya, nahatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong. Ang pamilya Madrigal, dahil sa kahihiyan at mga legal na problema, ay unti-unting bumagsak. Ang hustisya, sa wakas ay nakamit. Ngunit ang sugat na iniwan nito sa pamilya Fortunato ay malalim. Sa loob ng Villa Fortunato, ang dating malamig na mansyon ay unti-unting nagkaroon muli ng buhay, ngunit sa ibang paraan. Ang mga araw ay napuno hindi ng marangyang kasiyahan, kundi ng tahimik na paghilom. Si Luca ay nagbago. Ang dating arogante at laging seryosong CEO ay nawala. Sa halip, ang nanatili ay isang lalaking mas tahimik, mas mapagkumbaba, at isang ama na ibinubuhos ang lahat ng kanyang oras at pagmamahal sa kambal. Si Shera naman ay natagpuan ang kanyang lakas, hindi lang bilang isang ina, kundi bilang isang haligi. Siya ang naging liwanag ni Luca sa pinakamadilim nitong mga sandali. Walang salitaan, walang sumbatan, tanging ang kanilang presensya para sa isa't isa ang naging lunas. Isang maaraw na umaga,
Dinalaw nila ang sementeryo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang 2, kundi 4 na puntod ang kanilang binisita. Magkatabi na ngayon ang puntod ni Cecilia at ng asawa nito, at sa hindi kalayuan, ang puntod ni Abel. "Hay, Mapa!" bulong ni Luca habang inilalapag ang isang palumpon ng puting rosas. Sana masaya na kayo dyan." Si Shera naman, kasama ang kambal, ay lumapit sa puntod ni Abel. "Papa Abel, tingnan niyo po, may flowers kami para sa inyo," masayang sabi ni Arkin. "At para din po kay Lola Selly," dagdag ni Ayla. Ngumiti si Shera, tumingin siya sa pangalan ni Abel, at sa pagkakataong ito, wala nang sakit, tanging kapayapaan na lang. Nang matapos sila, lumapit si Lucas sa kanya. Sa kanyang kamay, may hawak itong 2 piraso ng papel. "Ano yan?" tanong ni Shera. "Plane tickets," sagot ni Luca. "To Canada." Nagulat si Shera. Tumingin siya kay Luca, naguguluhan. "Magsimula tayo ulit, Shera," sabi ni Luca. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. "Tayong 4, sa isang lugar kung saan walang anino ng nakaraan. Sa isang lugar kung saan pwede tayong maging isang normal na pamilya." Tinitigan ni Shera ang mga tiket, pagkatapos ay ang mga anak niya na masayang naghahabulan sa damuhan. Tumingin siyang muli kay Luca, ang lalaking naging sandalan niya, ang lalaking minahal siya sa kabila ng lahat. Alam na niya ang sagot. Matagal na niyang alam. Ang puso niya ay handa na. Dahan-dahan siyang ngumiti, isang tunay na ngiti na matagal nang hindi nasisilayan sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa puntod ni Abel at hinaplos ito sa huling pagkakataon. "Paalam, Abel," bulong niya. "Alam kong ito rin ang gusto mo para sa amin. Mahal pa rin kita, pero kailangan ko nang maging masaya." Lumingon siya kay Luca at tumango. "Sige, magsimula tayo ulit." Sa paliparan, habang hinihintay ang kanilang flight, ang 4 na tao ay nakatayo sa harap ng isang malaking bintana, pinapanood ang mga eroplanong lumilipad. Si Ayla at Arkin ay parehong nakakapit sa mga kamay ni Luca, habang si Shera naman ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang balikat nila'y bahagyang magkadikit. "Ready na ba kayo sa bagong adventure?" tanong ni Luca sa kambal. "Yes, Papa Luca!" sabay nilang sagot. Tumingin si Luca kay Shera. "Ikaw, Shera, ready ka na ba?" Ngumiti si Shera at tumingin sa mga mata ni Luca. Ang mga matang dati puno ng pagdududa, ngayon ay puno na ng pagmamahal at pag-asa. Inabot niya ang kamay nito at pinisil. Handang-handa na. Magkahawak kamay silang 4 na naglakad patungo sa kanilang gate. Papunta sa isang bagong simula. Isang pangalawang pagkakataon sa pag-ibig, sa pamilya, at sa buhay. Ang kwento nila ay hindi nagtapos sa isang trahedya, bagkus ito ang tunay na simula ng kanilang walang hanggang kaligayahan.